Going back to my story, so what I appreciate most about our business is yung time freedom. Why? Because you can do whatever you want in the time that you want without asking permission sa boss mo or kung kanino man, sa kumpanya mo, etc. Why? Because you own your time. Negosyante ka kasi. Okay, number one, time freedom. Number two, you can expand your business anywhere in the world. Tama ba? Kasi ang company natin ay hindi I am Philippines, period. Hindi siya ganun eh. Ang ganda nga ng pangalan ng company natin eh. I am worldwide. So, ibig sabihin, kahit saang bansa ka magpunta at kahit saang pang planeta ka magpunta, pwede mong gawin ng I am worldwide. May dala kang barley, may dala kang pen and paper, may dala kang pang-present, kahit nga salita lang eh. 'Di ba? Or calling card lang, kaya mong i-expand yung negosyo mo. So, yun yung masarap. Plus, dahil I am worldwide tayo, meron kang mga business partners sa iba't ibang bansa. I went to Italy, na-meet ko sila Mentor Lorna, saka yung leader niya. Pumunta ako ng Canada, na-meet ko ang team um, Rising Eagles under Valiant Eagles, sila Mentor Verhel. Ang dami ko na-meet sa Canada. Pumunta ako ng Sydney sa Australia, na-meet ko si Mentor Josie, Mentor Loth, na wala naman akong kakilala doon, 'di ba? Wala naman akong kakilala doon. Pero ang dami, grabe din. Saludo rin ako sa generosity ng mga business partners natin, no. Hindi talaga ako umuuwing ano, walang pasalubong. At isang bag ng pasalubong. Tapos um itutour ka talaga nila kung saan mo gustong itour. Like sila Mentor Josie, tinor nila ako sa Canberra, which is 3 hours drive from Sydney ha. Kasi yun na yung malayo na yun eh. Nag-day off talaga siya for me. So, na-appreciate ko talaga. Sa mental load, ganun din. Sick leave siya. Men, wag ka magpo-post bukas na lang. Kasi ano eh, may sakit siya. Pero, nag-ikot kami sa Hyde Park, St. Mary's Cathedral. Ang dami namin napuntahan sa QVB. So, kumbaga, ang sarap sa feeling na makamit ka ng mga business partners. Ayan, sabi ni Mentor Cheryl, next na sa US. Amen! Yes and amen. Pag-pray natin yan, no? Excited na. Ang ganda lang kasi meron ka talagang mapupuntahan na mga business partners na nakaka-excite, parang pamilya na dadalawin mo. Alam mo yung ganon. So, that's number two. You can expand your business worldwide. You can make connections worldwide. And then number three, you can still earn while having vacation. Sino gusto ng ganun? Yung nagbabakasyon ka pero may earnings ka pa din. Comment ka, me! Or I am. Tour kita, men. Close ko pa ko para sa'yo. Ay, grabe naman yan, Mentor Cheryl. Abangan ko yan. Yan. Me, I am. Kung gusto mo na nakabakasyon ka pero may earnings ka pa rin, comment ka, I am. Diba? Grabe, no, guys. Ang sarap na I am worldwide. Kung ako yung nagtatrabaho, number one, ubos na leave ko, tanggal na ako sa trabaho. Number two, wala na ako sasahurin sa dami ng bakasyon ko. Tama? Wala na natira na pay for me. Kasi sa employment, no work, no pay, right? Wala ka sa trabaho, wala kang kikitain. Hindi ka nagtatrabaho, hindi ka present. Active income yun eh. You have to be actively there to get paid. Sa negosyo natin, ano yung meron? Meron kang passive income. If you're able to build your business, your left and right, your team, time will come kahit hindi ka present, pero may income ka pa rin. Ang income hindi basta-basta. Malaki din. Tama? So, yun yung mga na-realize ko sa pag-alis ko, sa pag-abroad ko. Pag-abroad, sa pagbabakasyon na. Yung feeling na I made a right decision na i-build yung negosyo. Kasi for the past how many years? Diba 7 years na tayo sa I Am Worldwide? Ngayon lang naman ako nagbabakasyon. Diba simula last year, na yung mga time na iniisip ko na minsan nakakapagod kasi mahataw ka, 'di ba? Para sa mga ano diyan, sa mga full-time diyan, mga part-time na nilalaban ng I Am Worldwide, I feel you. 'Di ba? Minsan tayo
Maisip natin, men, nakakapagod, humataw ako, napupuyat ako. 'Di ba kung may trabaho ka after work, pagagawin mo pa yung I am worldwide, or kung full-time ka, minsan wala ka ng income, pero kailangan pa rin humataw. 'Di ba? Na-experience mo ba yun, guys? Pero ang masasabi ko lang sa inyo, it's just part of the process. Pagdadaanan mo lang yan. Pero time will come, you will reap all the benefits of your decisions and actions. Tandaan mo yan. Dadating sa oras, dadating ang point ng buhay mo na mag-e-enjoy ka na lang. Puro na lang masarap ang mafe-feel mo, hindi na yung hirap. Okay, sa umpisa lang mahirap kasi binibuild pa natin yung negosyo. Pero time will come, you will enjoy for the rest of your life. Okay? So, ang ika nga, ang tawag tiis yaman. Kung may tiis ganda, merong tiis yaman. Okay? Tiis-tiis lang, guys. Pero yayaman din tayong lahat. But it's all worth it. Kasi, yung oras lilipas din, di ba? Magagamit mo ang oras mo, pwedeng sa ibang bagay, pwede sa trabaho, pwede sa negosyo, pwede sa IAM, pwede sa pagtambay, etc. Pero at the end of the day, saan mo mas productive na gamit yung oras mo that will bring fruit to your labor later on in life? 'Di ba? Dito ko masasabi sa negosyo natin na it's all worth it. Paki-comment nga, it's worth it. Parang team worthy lang, no? It's worth it. It's worth it, guys. 'Di ba? Nakikita niyo naman sa buhay ng mga top mentors na, ay, ganun pala yung future. Yes. Ang sarap maglibot sa buong mundo. Makakita ka ng iba't ibang animals, iba't ibang mga relatives mo sa zoo. Char. Natawa ako doon sa tita ko. Sabi niya, gusto niyo magpunta pa sa zoo para mag-say goodbye sa mga relatives. May isa pang zoo kasi. Sabi ko, nakakatawa, no? Na ako kasi ang mindset ko, lahat ng magagandang bagay sa mundo, kinereate ni Lord para ma-experience mo at makita mo in person. Do you agree? Do you believe? Alam niyo ba na halos lahat ng lugar na puntahan ko, nakita ko muna sa panonood ko sa YouTube. Mahilig kasi ako manood sa um, every time that kumakain ako, nanonood ako ng mga travel vlogs or videos. Kaya marami akong bucket list. O gawin natin yan na yung ano natin, mga dream destination, kailangan nakalista mo yan. 'Di ba? Ano yung mga lugar gusto mo puntahan para masulit mo siya. Tapos magkaroon ka talaga din ng opportunity to be there. And lalo na kung may mga travel incentive, that's actually the best time kasi hindi ka nagagastos, libre na yun. 'Di ba? Kung nagsisimula ka, 'di ba, kumikita ka, ilalagay mo yung pera mo sa investments mo like cars or properties. So, kapag nag-hit ka ng incentive, at least libre na yon. 'Di ba? Kung medyo lumagluwag ka na, makakapag-travel ka ng personal expense, 'di ba? Pero, syempre, at first, incentive muna para libre ma-experience mo talaga. 'Di ba? So, everything will start dito sa topic natin. Are you ready? Can you comment, I am ready? Ang dami pa sa kali ni Mentor Ikay. Akala ko start na yun. Hindi pa pala. Okay. And can you comment, I am ready. I will try to be as quick as possible. And here is my topic for today. Amazing morning, Team MVP Eagles. The power of results. Okay? So, napaka-importante sa negosyo na ginagawa natin na maintindihan mo na kailangan mo ng resulta para mag-grow ang negosyo mo. Alam niyo ba before, hindi ko yan gets. Akala ko, pag nag-join ako sa business, mag invite lang ako, magto-talk ako, magko-close ako ng deal. That's it. Kikita ako, right? Kasi pag may pinasok ka, may income ka. Pag nag-build ka ng team at may pinasok sila, may income ka din. Akala mo ganun lang. Pero kailangan mo palang mag-strategize because you're a business owner and this is your business. And you have to understand that there is power in making or creating results in your business. It's a business strategy. Okay? Kailangan magets mo, hindi lang palabas sa invite, talk, talk, talk. 'Di ba? Kailangan para magka-resulta. Yes. Oh, yan po ako noong unang panahon. Nurse po ako by profession na dapat mag-abroad. Pero I'm thankful to the Lord na na-invite ako sa network marketing, sa IM Worldwide. At dito na bago ang course ng life ko. 'Di ba? Imagine, if, like what I've said, kung hindi ako na-invite, hindi ako nag-IM Worldwide,
may katrabaho ako ngayon, which is nakakapagod, 'di ba? Okay naman mag-work, pero para sa akin it's very tiring, lalo sa kurso ko, 'no? Sa mga sa nursing kasi kikita ka ng malaki 'pag nasa ibang bansa, ta's ang lalaki ng mga pasyente na bubuhatin mo. So, siguro sakit na ng likod ko ngayon, 'di ba? So, okay naman, pero I'm looking for another way out, and I found out about I am worldwide, and yung family ko, yung mama ko, 'di ba? So, ito yung nangyari sa akin nung nasa Australia po ako. Ano bang ginawa ng Mentor Ikay? Nagpo-posing. Oh, imaginein mo, nag-posing-posing, 'di ba? Nag-picture-picture, 123,000 income. Tapos na-reach po, actually amazing, 'no? Na-reach natin yung 26 million na nasa Australia tayo. So, ang sarap sa feeling na puwede pala yun, na nagbabakasyon ka, nag-e-enjoy ka, pero kumikita ka pa rin. Question, sino pong gusto ng ganyang income? Kaya nyo comment, I am next! Para ano, 'no, ma-attract natin. Makita na ni Lord at ng universe na, ay, sige, bigyan natin 'to ng maraming pay-in kasi gustong-gusto niya. I am next! O, 'di ba? Grabe, 'no? Ang Jade ko po na 198,800 ay naging 26.1 million na. 'Di ba? Kung ikaw ay nagsisimula sa negosyo, isipin mo, ay, grabe, puwede pala kumita ng ganyan. Yes, at hindi po akong pinakamalaking kumita sa kumpanya natin, ha. Ang pinakamalaki si Mentor May, 150 million. Baby pa 'to, 'di ba? Mentor Peach, Mentor Kath, nasa 70+ million. Sumunod, Mentor Jessa, 30+ million. Mentor Marlon, 30+ million. Sino pa? Mentor Aryan pala, 50 million. Okay, Mentor Jessa, Mentor Marlon, 30+ million. Ako yung nasa line of 26. 'Di ba? Imagine, hindi pa tayo yung pinakabongga, pero pwede na rin. Mentor Ann, ito po ang total gross income. Ito po, gross income. Ito po, weekly income. Yung nasa kabila, no? Yung total gross commission ay yung kinita ko po for 7 years. O, diba? So, not bad kasi coming from 198,800 only. 'Di ba? Pero naging 26 million na. Okay. So, let's first define what is power. Power is the capacity of an individual to influence the actions, belief, or conduct of others. By the way, itong training na to ay created through my experience. Okay? So, first time, hindi ko alam kung first time ko ito topic sa inyo. Pero, um, ito yung pagkakaintindi ko sa negosyo natin. Kailangan mo maintindihan, ano ba yung power? It's the capacity to influence. Okay? Kapag may power ka, you have the capacity to influence other people. What is result? Result is a consequence or effect or outcome of something. It's the fruit of productivity. Ibig sabihin, pag may ginawa ka, meron kang resulta. It's a fruit of, parang ano siya, law of cause and effect. May ginawa ka, that's the cause, then the effect. Ayun yung resulta. Okay? It's the fruit of productivity. Now, it's very important that you understand the power of having results. So you have the um, ability to influence others, 'di ba? Through the results that you have. Okay. Why is it important na magkaroon ng resulta, Mentor Ikay, sa negosyo? Number one, you can become a proof that the business works. Naniniwala ba kayo, guys, na to see is to believe ang mga tao sa labas? O kahit ikaw, no, before ka mag-join. Diba? To see is to believe tayo eh. Ibig sabihin, parang, totoo ba yan? Nangyayari ba talaga yan? Diba? Syempre, ang daming mga scam ngayon, ang daming mga doubts, 'di ba? Ng fears ng mga tao, it's normal. Doubts and fears are normal pag nagsisimula ka. Pero if you have result that the business works, you have a proof, ibig sabihin, ang unang-unang na-eliminate sa'yo ay number one, ang duda mo. Okay? Kasi, ang unang-unang may duda dito ay yung sarili natin. Mangyayari din kaya sa akin yan? Kikita rin kaya ako ng ganyan? Magkakakotse kaya ako? Magkaka-sports car din kaya ako? Magkakabahay ba ako dyan? That's the first, first kalaban, your sarili. Diba? Una kalaban mo, sarili mo. Actually, network marketing or our business is the battle of the mind. I always say it.
Battle of the mind siya. Battle of your own mind. 'Di ba? The real battleground is not outside, but it's in between your ears. From point ear 1 to ear 2, which is your mind, yung gitna ng utak mo. Yan yung una mong kalaban. So if you have a result, it means you eliminate yung duda mo. For example, sino dito naka-experience ng Give Me 5 and Just For You? Can you comment me? Ayan, yan yung pinakauna nating basic example ng resulta eh. Di ba minsan isipin mo, pagkat totoo kaya yun? Kapag apat ako ng gold or apat ako ng jade, bibigay kaya talaga ng kumpanya? O kaya nakalima kaya akong silver? Talaga bang may 24/5? Kasi minsan hindi tayo makapaniwala, no? Too good to be true kasi yung compensation plan natin, talaga ba binibigay ba yun? Babalik pa kapital ko, sobra pa. Tama? Pero once na hit mo ang Just For You, paano mo papatunayan na totoo yan? Gawin mo. I-hit mo yung goal mo. I-hit mo yung Give Me 5 saka Just For You. Malalaman mo kung ibinibigay talaga. So far naman, sa lahat po ng nakapag-hit ng ganon, wala namang bukay na balitaan na distributor na I am worldwide, nakalimang silver, walang give me 5. Walang ganun, di ba? O kaya, distributor na I am worldwide, nakaapat na jade, walang 300,000. Wala namang ganun eh. Kaya nga, ikaw mismo magugulat ka, hala men, saan galing to? Di ba kunwari yung mga hindi active, tapos biglang nahit yung pang-apat. Hala men, totoo pala. Yes. You become a proof that the business works. You eliminate your doubts. Okay, first your doubts sa sarili mo. Number 2, doubts ng ibang tao. Doubts nino? Ng mga family members mo. People close to you, people around you, family, jowa, asawa, etc. In my case, when I had my first result, yung Fortuner, ang na-eliminate na duda noon ay duda ng nanay ko. Kasi tapos ako sa duda ko eh. Gets ko na totoo talaga to. First check ko pa lang. Ilang thousand lang yon. Gets ko na ay totoo to binibigay. Kasi kung yung maliit binibigay, yung malaki ibibigay din. Tama? Okay na ako sa sarili ko. Ngayon, hindi kasi enough yon. Yung duda naman ng mga tao sa paligid mo. So, nung nagkaroon ako ng first car, doon nawala ang duda ng nanay ko. Kaya po yung mama ko, grabe mag-prospect. Mas matindi pa nanay ko sa akin. Alam niyo, kwento ko lang, no? Quick story lang. Nandun kami sa Haymarket. Para siyang social na divisoria sa Australia. Doon bilihan ng mga pasalubong. Meron kasing naghahanap kasi, saan kaya yung sakayan pa ganito, ganyan, pa Central Station. Tapos may nakarinig sa amin na Pilipino, magjowa sila. So, di parang, sige dito po, ganyan-ganyan, tinuruan kami ng instruction. Sabi ko, ay, thank you, ganyan-ganyan. Kasi mabait mga tao doon eh. Tapos maya-maya, sabi ng mama ko, uy, gusto niyo ba na extra income? Ganun talaga siya. Yung parang wala pang rapport, diretso agad. Sabi ko, mama, masyado kang patusok. Nag-aana kami. May na-mentoring ko siya. Tapos sabi niya, gusto niya extra income. Ako naman, nahiya ako. Sige, sige, ganito na lang. Add ko na lang kayo sa Facebook. Inad ko yung asawa, ay inad ko yung babae. Tas yung maganda kasing girl, yung lalaki pogi rin naman. Alam mo ba sobrang dominante ng nanay ko. Ano kayo magkapatid? Alam mo yung gano'n pa yung chika niya, sabi ng lalaki parang na-offend, mukha po ba kami magkapatid? Sabi ko, mama, magjowa sila. Halata ko naman magjowa eh. Sabi niya, ang ganda niya kasi. Sabi ba naman gano'n? Sabi ko lang, mama, wala talaga filter yung bibig mo. Sabi ko, so anong ibig mo sabihin? Na alam mo yung gano'n. Sobrang funny talaga namin ni mama pag magkasama. Tapos nung nag-aantay na kami ng tram, sabi ko, mama, medyo dahan-dahan ka naman mag-prospecting. Kasi, for example, nakabungguan niya lang. Nalaman niya, kabayan, gusto mo na extra? Ganun agad. Pwede mag-third party ka konti. Yun. Baka may kakilala ka gusto na extra income. After mo kausapin ng quite a while, di ba ganon? Yung mama ko si diretsahan eh. Kasi may tinatawag na sales alarm. Pag direktang binebentahan, maayaw yung tao. Ako kasi personally ganun ako. Ayoko ng direct. Gusto ko yung ay, alam ko agad may binabala ka, kaya mo ako nausap. Ayoko ng ganon. Kaya hindi ako ganon mag-approach sa tao. Unfortunately, yung nanay ko, super dominante niya. Yung parang, basta narinig ka niya mag-Tagalog, extra income ka agad.
syempre, di ba, kumikita naman na malaki naman sa ibang bansa. Paano kung ayaw niya ng extra income? So, cut na agad. So, kumbaga, natutuwa lang ako sa point na ang mama ko po ay galing sa tigil-tigilan mo yan. Hindi totoo yung mga ganyan. Binibilog lang nila ang ulo mo kasi ikaw ang eagle nila. Ganun po ang words ng nanay ko. Sinayang mo ang pampaaral sa'yo, nurse ka pa man din, tapos hindi ka di ba? Hindi ka na nagtrabaho sa ibang bansa. To now, anak, nasan ba ang calling card mo? Mamimigay ako dito. Okay. Kung sino-sinong ina-approach na, nakita niyo po yung difference? Nakita niyo ba yung diferensya? Nang tigil-tigilan mo at yung isa hindi mo na mapigilan? So, when you have your result, you eliminate your own doubts and the doubts of the people who loves you and the people who are with you. Number 2 yun. Nagets ba yung story ako? Grabe, no? Grabe talaga ang nanay ko, as in. Super dominante yung mag-prospecting. Kaya ang dami ko na-add sa Facebook. Dahil sa kanya. Ako kasi na-ES ako eh. Na-ES akong kumausap eh. Siya taga-approach. Ako taga-add. O, diba? Number 3. Kaninong duda? Duda ng mga invites mo. Have you ever experienced sa invite ka, tapos ang sabi, sige, balikan na lang kita ha. Ang worst nga, iba sinasabi, sige, balikan na lang kita kapag may resulta ka na. Meron ba naka-experience sa ganun? Sige, balikan na lang kita kapag nakita ko na may nagbago sa'yo. Kasi meron ako naririnig na mga story sa ganun Medyo worse, no? Yun, Mentor Cara, sabi niya, yes daw, Mentor Raymark. O, di ba? Minsan, ang sakit nun kapag dediretsahin pa sa'yo, no? Wala ka pa kasi resulta, kaya hindi ko sure kung totoo yan eh. Diba? So, when you have your result, yung mga tao na nagdududa sa mga invites mo, mga prospects mo, eventually, magigain nila yung trust sa'yo. At mai-eliminate ang duda na, ay, totoo pala yan. Totoo pala yung sinasabi mo sa akin. Ay, totoo pala na, kikita dyan. Tama. Paano kung hindi ka naglabas sa resulta? Tama nga ako. Wala talagang nangyayari sa'yo. Buti na lang, di ako nag-join dyan. Tingnan mo, hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari, oh. See? Ang tanong, anong gusto mong marinig? Buti na lang, di ako nag-join. Tingnan mo, wala pa rin nangyari. Or, dapat pala nag-join na ako para ngayon, parehas sa tayong kumikita ng malaki. Dalawa lang naman reaction ng mga tao eh. Papayag ka ba na manalo sila o ikaw? Ganun lang naman yun eh. Simple lang, di ba? So, when you have your result, you have the power to eliminate the doubts of yourself, of the people who you love, and the people you prospect or invites. Right? Ang daming nangyari, no? Ang daming epekto ng resulta, no? Na-eliminate ang duda. Okay. Under tayo. Proof of legitimacy kasi yan eh, kapag may result ka. So that's the goal. Your goal as a business person is to strategize having results. A leader is not someone who says, follow me. A leader is someone who says, I'll go first. So ikaw talaga, bago mo ma-push yung mga leaders mo na, oy, magsiresulta kayo, maglabas kayo ng car, maglabas kayo ng ganito, ng ganyan, mag-rank up kayo, you have to do it first. Napakapangit naman na gawin mo to, gawin mo to. Mag-diamond ka sa ako, hindi ako diamond. Hindi ko kayang gawin. Kayo, kaya nyo ba? Hindi ko kaya mag-push ng hindi ko nagawa. Nakakahiya naman, di ba? So you have to do it first. You have to go first. Okay? Number 2, are you learning? May natututunan ba kayo, guys? Kahit medyo marami ako sinasabi. Number 2, you build authority. When you have result, people listen, leaders follow. Have you ever experienced na nagbe-build ka ng team mo, minsan hindi ka na pinapakinggan? To yung pang medyo matagal na, may mga downlines na, may mga leaders sa ilalim. 'Di ba? Ako po na-experience ko, when I started, meron ako napa-join na business owner. Okay? Siyempre ako nagsisimula pa lang. Wala pa nga ata akong first car. May first car na ako. May first car na ako noon. Si Biik na yung car ko. Tapos, mayaman sila eh. May-ari na factory ng paint na nag-supply sa City of Dreams. Mga ganong level.
So, syempre ako, bata, tapos hindi pa ganun ka makipag-usap, 'di ba? Na-e-es ka pa makipag-usap. Tapos sila dominante, of power, with authority, with money, MAN, money, authority, needs. Parang hindi mo agad makukuha yung authority right? Kaya ang nangyari po sa akin, ako ay dakilang taga-talk, taga-process, taga-padala ng products. Ang office nila ay sa West Ave lang, dito sa may QC. After namin mag-talk sa coffee shop, pupunta ako sa office, mag-process ako, babalik ako sa office niya, i-deliver ko rin yung mga product. Ganon ka-martyr. Mentor Ika. Pero syempre, kasi gagawin mo lahat para sa leaders mo, di ba? So ako, hindi ko naman iniisip yun. As they don't call me mentor or upline, they call me by my name. Erica, ganon. Ikay, ganon. Kasi nga, um, hindi ko pa na-establish more of myself eh. Okay? So, nagkaroon ng event. Dito sobrang powerful ang event. Kaya kailangan, galingan mo. Okay? Kasi, in-invite ko sila sa first event yon. Sila VP nagpa-event. Tapos, hindi ko naman alam na top earner ako. By that time, nung cut-off na yun, top 2 ako. Top 1 si Mentor siya na top 2 ako. Nandun sila. Nanood sila ng event. Nakita nila sa sarili nilang mata na inawardan ako. Na ang daming tao, tapos top earner ako. Alam niyo ba ang nangyari pagkatapos? They call me Mentor Ikay. Doon ko nag-gain ang aking pagiging mentor. Ay, wow, sarap ang matawag na mentor. Di ba, mentor pala. Naramdaman ko na, I'm not, siguro sa kanila, iba din pala yung inuutos-utusan natin. Top earner pala yung inuutos-utusan natin. From that day on, mabait naman sila, don't get me wrong, mabait sila, pero mas naramdaman ko na nagkaroon ako ng authority because I had result. Nagagats ba ibig ko sabihin, mga mens? People listen, leaders follow if you have results. That's why, kailangan mong galingan. Para people will listen to you. Sad reality. Kapag wala, hindi mo ma-impose ang authority eh. Hindi mo ma-impose ang respect. I mean, hindi pwedeng apply nyo ako, respeto nyo ako. Well, sa level of leadership, yun yung basic. Number 1 is position, right? Number 2 is what? Number 2 is lead by relationship. So, it's not enough na upline ka, not enough na okay kayo, may relationship kayo, I mean, in good terms kayo. Number 3, you have to scale up. Ano yung number 3? You lead by result. Yun yung pangatlo. Kaya minsan, hindi na mo obra na mag-upline lang kayo or in good terms kayo. Iba ang level kapag may resulta ka. Iba ang kinig ng leaders kapag may resulta ka. Do you agree, mga mens? Nagigets ibig sabihin ng power of results? Okay? That's a goal. You need to build your authority, not only sa mga leaders mo. Authority sa business, authority also with other people that wants to listen to you. Kasi ang tao magpapa-under yan kung feeling niya, you will guide them. You can guide them. You have the authority to change the course of their life. Diba? So, when you establish yourself through your results, you build authority. I hope you're following now, mga mens. A leader is someone people follow, not because they have to, but because they want to. Diba? Gusto kanila, kaya kanila fina-follow. Because you have a relationship, because you are the mentor, and because they see na yung gusto nilang mangyari sa buhay nila ay nangyayari sa'yo. Right? Leaders don't force people to follow, they invite them on a journey. Tama, no? Sumabay ka, 'di ba? Sa ating pagyaman. Number 3, power of results. You release your God-given potential. Meron ba dito na naiinis pag pinupush ni mentor? Siyempre, hindi kayo aamin. 'Di ba? Meron ba dito na, ayan si Mens, lagi ang pinupush mag-rank up. Ayan si Mens, pinupush ako magka-core. Nako, naniniwala ako that each one of us, God has given us yung potential. Okay? What is potential? Something that you haven't done yet.
something that you haven't achieved yet. Kaya siya potential, nakatago sa loob. Ang goal ng mentor ay i-push ka para mailabas mo ang potential mo. Pero sometimes, nagagalit tayo sa mentor natin pag pinupush tayo. O kaya naman, stagnant na lang. Okay na akong ganito, men. Kumikita naman ako weekly. Nakakabayad naman ako ng bills. Ano naman, buhay naman ako, nakakakain naman ako 3 times a day. Okay na ako sa ganito, men. Tingin mo, lalabas potential mo kapag you easily settle for less? Yes or no? When you settle for less, do you think mailalabas mo ang God-given potential mo? Guys, yes or no? Kapag okay ka lang na okay na ako sa ganito, settle for less. Ako talaga, ang mindset ko, never settle for less if you can have more. Bakit ka mag-settle sa konti kapag di naman madami? Pagka, di ba, mindset ba? Mm. Kaya nga ang sinasabi ko dun sa video, if you watch a video ng Lamborghini, mediocrity, ano yung sabi ko doon? Mediocrity is the worst enemy of prosperity. Ano ibig sabihin nun? If you want to have a mediocre life, a so-so kind of life, a chill life, a life that is just fine or even below bare minimum, if gusto mo ng ganong life, it counters prosperity. Ibig sabihin, hindi ka asenso sa life. But if mataas ka mangarap, which is the reason why you are here, kaya ka member na I Am Worldwide dahil mataas ka mangarap, you have goals that you want to achieve in life, you have mission to accomplish. So if you want big things in life, you have big visions, this business is for you because you will release your potential. Di ba nga ang pinaka-richest place in the world, it's not actually Taj Mahal, or Malacanang, or the palace, or etc. It's cemetery. Kasi doon, na-bury ang hidden potential, ang mga potential na dapat na ilabas. Right? So, the goal is to live fully. Ilabas mo lahat ng meron ka so that when you die empty. Ubus ka. 'Di ba? Ibig ko sabihin, nailabas mo lahat ng kaya mong gawin sa mundong ito before ka mawala. Nagkagets ibig ko sabihin, you've accomplished so much in your lifetime that you have touched a lot of people's lives. You live fully. So when you die at peace. Lord, nagawa ko lahat ng gusto mo ipagawa sa akin. Natulungan ko lahat ng kailangan kong tulungan. 'Di ba? Naibigay ko, I have lived my best life. I have lived my full life. Right? Hindi pwedeng, okay na to, okay na yan, pwede na to, hanggang dito na lang tayo. Hindi ganun. Dapat, aim for the best. Release your potential. And when you have result, mga mentors, ipupush ka nito. For example, sino dito, ipalakpakan natin si Mentor Jeremiah, Mentor Babes. Nag-yes sa paglabas ng potential nila through the Ford Mustang. Right? Oh. Pwede naman na hindi. May accent naman sila, may first car naman sila. Pero, naglabas sila ng sports car para sa team nila, sa team worthy. Kasi mahal nila grupo nila, right? So, they took on the challenge. Challenge kasi na magkaroon ka ng higher bills, di ba? Challenge yun eh. But, it will push you to give ganito, mga meds. Para mas maintindihan nyo. Your first car can only give you like 50 to 100,000 pesos per month income. Right? Pag may first car ka, iba na may resulta ka, 'di ba? So it can give you mga around 50 to 100. If may sports car ka, 100 to 500,000 ang pwede mo kitain. Right? Kapag naka-supercar ka, mga mens, 500 to 1 million. Even more. Pataas. Now, kung ikaw ay best strategist, will you settle for less if you know that you can have more? 'Di ba? Kailangan maintindihan mo 'yon. A certain result can only give you so much.
But if you want to level up, you need to level up in life. Level up your result, to level up your income, to level up your potential released. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin, mga mens? So, ilabas ang potential, in short. Inside every seed is the potential for an incredible harvest. We don't see people as isang tao. We see people as isang buto na kapag tinanim mo, can build a forest. Okay? Believe in your infinite potential. Your only limitations are those you set upon yourself. They always say, sky is the limit, but it's not true. It's your mind that is your limit. Ano ba yung mind mo? Ano ba yung mindset mo? Nandun ang limit mo. So kung ako sa inyo, tanggalin mo yung cap sa mind mo na hanggang dito lang ako. Ang goal natin is you soar higher, higher, like an eagle in the sky. Okay? Are you learning? Number 4, you become a source of inspiration to many. Alam niyo po, kapag may resulta ka, inspirasyon ka. Why? Kasi pruweba ka that the business works. You add value to people. Dadating ka na sa point ng life mo na ang daming magti-thank you sa'yo pero hindi mo naman sila kilala. Or hindi mo sila nakausap. Or hindi mo sila downlines. Hindi na lang leaders mo. Ay, hello men, maraming salamat sa'yo. Dahil sa'yo nagkaroon ako ng pag-asa na pwede pang mabago yung buhay ko. Thank you, men. Na-inspire ako sa'yo. Alam ko na kung kaya mo, kaya ko rin. You become an inspiration. Sino po dito ang gusto maging inspirasyon sa maraming tao? Can you comment, I am? Kung gusto ko lang malaman, no? Kung sino dito yung mga gusto maging inspiration. For example, OFW ka. Pwede kang maging inspiration sa mga OFW like you. Or ikaw ay negosyante. Or ikaw ay, let's say, estudyante. Di ba? Mga kabataan. O kaya ikaw ay nagtatrabaho. 'Di ba, pag ginalingan mo, nagkaroon ka ng resulta, people look up to you as a source of inspiration because you are adding value to them. You give them hope, you give them inspiration that they can do it too. That's the power of having results. Ganun yung effect mo sa mga tao. So you fulfill the purpose. You have a purpose-filled life. Purposeful. Diba? So, yun ang kagandahan pag may resulta ka. Na, you not only inspire eagles or downlines mo, but you inspire a lot of people. Aspire to inspire before you expire. Ayan ang motto natin in life. Aspire to inspire before you expire. Manlabang, di ba? Meron ka manlamang na touch na life dahil sa buhay mo. Di ba? Number 5, which is the last one. You empower people to move when you have results. Because you walk the talk. Ano po yung mas susundin mo? Yung tao na sinasabi, ganito, ganyan, ganyan, ganyan? O yung tao na nakita mo at nagawa niya? O, sagot kayo ah. Number 1, yung tao na dinidictate niya lang yung gagawin mo. Number 2, o yung tao na nagawa niya, yung pinapagawa niya sa'yo at nagkaroon siyang resulta. 1 or 2? Yan. Thank you. I just know that you're listening kasi nakasagot kayo. Number 2. Okay. Tama. Diba? You walk the talk. You empower people to move. Kasi ang hirap kasi siya yung by position na, yung upline mo ako, sundin mo ako. Or, uy, good terms naman tayo, sundin mo ako. Pero when you have result, you don't have to talk. You know, I asked mentor Marlon, one time nagkakatabi kami, 'di ba? Si Mentor May, super S yung personality niya. Alam niyo yung DISC, 'di ba S? Hindi siya dominant. Si Mentor Aryan, Mentor Queen D na nga, 'di ba? At saka King D. Ibig sabihin super dominant. Mentor Aryan, Mentor Michael, Mentor Marlon dominante rin, Mentor Jean dominante rin. Mentor Kath lang ang natitirang S, CS. So yung core na Mentor May, in short, ay mga dominante. Mga leaders, lahat dominante. Ang tanong ko sa kanila, paano kayo napapasunod ni Mentor May?
Dominante kayo lahat. Siya is. Yan ang tanong ko. Honest question. Ang sagot nila, Mens, Mentor May, naglalakad pa lang, nanginginig na kami. Bakit? Kasi, resulta. Paki-comment nga po, resulta. Ikaw ba naman, guys? $3 million circle. May bahay at lupa. May McLaren. 'Di ba? Milyon-milyon ng mga nakuha ng incentives. Ang laki ng grupo. Makikinig ka ba? Makikinig. Number 2, sabi niya, "Men, kahit hindi yan magsalita." Kahit di magsalita, okay na kami. Resulta pa lang. Wala kang karapatan na questionin ang mentor na mas mataas pa ang resulta sa'yo. Sabi niya. Kunwari, dominante sila, di ba, SM mentor me. Kunwari, ka-questionin mo. Bakit ganito, men? Gawin mo muna yung mga nagawa ko. Achieve mo muna lahat na meron na ako before ka makipag-usap sa akin. Parang gano'n, di ba? So, hindi sinabi ng mentor mo yan dahil super S, hindi niya kayang gawin yun, hindi niya kayang sabihin yan. Pero sila na ang may kusang nakaka-feel nun. Kasi kung pantay lang sila ng resulta, kunwari, Mentor May, Mentor Marlon, or Mentor Arian, patay na resulta. Tingin mo may respect doon. Tingin mo may ano, kung dominante ka, feeling mo galing sa upline mo, di ba? Tingin mo may ano doon, may authority, may respect. Baka, di ba kainin mo ng buhay yung mentor mo? Kasi, ay, medyo galing pa ako dyan. Parang ganon, di ba? Kaso nga lang, ang resulta, hindi mo pa nagagawa sa buhay mo. So, hindi mo pwedeng labanan yun. Result is result, guys. Diba? Hindi pa rin sabihin na alam mo na hanggat wala ka pa resulta nila, wala akong karapatan. Yes, mentor base, mentor Joliman. Yan ang, galing sa kanila yan ha. Narinig ko lang kasi tinanong ko nga paano kayo napapasunod as a mentor ninyo? Dominante kayo lahat, nangangain kayo ng buhay. Sagot nila, resulta pa lang manginginig ka na. Wala kang karapatan na makipagtalo. Kasi hindi mo pa nagagawa yung nagawa niya. Hindi mo pa na-achieve niya. That's the power of results. Kahit hindi magsalita. The result speaks for itself. The result speaks for itself. Let success make the noise nga, di ba? You always hear that. Ganon ka-powerful ang result. Ngayon, kung hindi mo to naintindihan, hindi mo to targetin mag-resulta, tama? Mahirapan ka mag-build ng team. Yan ang katotohanan. Minsan magtataka ka, men, ba't stagnant ng team ko? Wala pa rin nangyayari sa team ko. Kasi nga, hindi mo kasi ito naintindihan, hindi mo to iniintindi, or hindi mo to ginagawa. Business strategy to. Strategy to para lumawak ang negosyo mo kasi negosyante ka eh. Hindi naman tayo dito barkadahan 101 lang, di ba? Hindi tayo dito, friends tayo, family tayo, pero nagnenegosyo tayo. So you have to strategize for your business. Kasi you're a business owner. Tandaan mo yan. You're a business owner. So you have to plano. You have to plan. First result, second result, third, fourth, fifth result. Ano yung mga gagawin ko dito, etc. etc. Okay, are you learning mga mentors? Pinapaintindi ko to sa inyo kasi gusto ko lahat kayo this 2024, hindi pwedeng di ka magkaroon ng resulta. Okay lang ba 'yon mga mens? Eagles? Eagles, andyan ba kayo? Hindi pwedeng lilipas ang 2024 na walang mangyayari sa buhay mo. Kailangan ngayon na yon. Ngayong taon na to, dapat may magbago sa'yo. Kasi kapag walang magbabago sa'yo ngayong taon na to, mahihirapan ka next year. Mahirapan ka next year mag-build ng team. Mahirapan ka magpa-join. Mahirapan ka mag-invite. Lahat ng hirap makukuha mo kapag hindi mo to naintindihan at hindi mo to in-apply. Kaya ako to tinuturo sa inyo kasi I want you to prosper. And for you to prosper, first you have to understand because without understanding, there's no action. Ganyan kasi ako mag-isip. I need to understand everything before I do it. Kaya ako siya pilit na iniintindi ko talaga, ano ba tong negosyo na to? Ano mang gagawin ko dito? Kailangan mo siyang intindihin kasi once na maintindihan mo siya, gagawin mo. Tama. Pag ginawa mo, magkakaresulta ka. And yung resulta, ang leverage. Okay. Tandaan mo, results are leverage. Paki-comment nga po, leverage. Ano may ibig sabihin ng leverage? Anything that makes life easier is called lever. Comment kayo ha, leverage guys, inaantay ko ha. Ayan, leverage. Thank you.
leverage. Tandaan mo, results are leverage. Ibig sabihin, leverage makes life easier, right? Kapag may resulta ka, it makes your life easier. Ganon siya. Results are supposed to help you make your life easier, not to what? Not to make pahirap of you. Okay, magkaiba yun. Yes, time is gold. No room for manana habit. Yes, meds. Okay. Ulitin ko ha. Results are meant to help you, not give you pasakit. Taglish, meds. Ang, ano bang English na pasakit? Not, okay. Results are meant for you to make your life easier, not to give you a burden. Taray, suffer. Yes. Not to make you suffer. Results, when used properly as leverage, can make your life easier. Results, not used properly, not maximized, will make you suffer. It's a double-edged sword, guys. It can either make or break you. Results can either make or break you. Pwede kang patayin, pwede ka rin buhayin. So you have to be wise. You have to be wise. Okay? Pero once na magamit mo ng tamang resulta, ang resulta ang magpapadali ng buhay mo sa business. Number one. Bakit? Kunwari may first car ka, first car na lang. First car ka, eliminated doubts mo, doubts sa pamilya mo, doubts sa mga invites mo. So, mas madaling mag-approach. Kasi pag tinanong ka, may nangyari na ba sa'yo? Eto o nakapark sa tapat mo. Kaya results first is kotse kasi madaling bitbitin kahit saan. Unlike kung bayat lupa, alang na magdala ka ng lupa, ito ang napundar ko, ang lupa, kapiraso ng lupa ko. Hindi siya feasible. Kung meron kang kotse, you can park anywhere. Ayan, makikita niya na agad. Plus, kailangan mo sa negosyo yan, di ba? Pag may kukunin ka na order, pag pupuntahan kang business appointment, etc. So, it's very functional. It's very useful for your business. Okay? What else? Ano pa nagagawa sa'yo ng resulta? It leverages you na pumunta kung saan-saan. Tapos, pag nag-talk ka, nandyan na agad. So, it makes life easier kapag meron kang resulta. Okay? Kasi, ang tao, to see is to believe. Unfortunately, sa business natin, we have to believe for us to see. Baliktad. Believe, maniwala ka, mangyari din sa akin yan for you to see na ngayon meron na ako. Sa labas naman, tingin nga kung totoo talaga yan. Kailangan mo na pruweba. Kaya nga, kailangan mong bilisan. Kailangan mo galingan. Okay? Para maniwala sila sa'yo. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Diba? We empower others because of your result. Begin with an end in mind. Set your goals. 5 years from now, what do you want to achieve? Assignment yan, mga mentors. Anong gusto mo ma-achieve in life? 5 years from now. Okay. Dadalian ko lang to kasi lagi nyo naman to napapakinggan. Hindi ko na kayo papahirapan. Ang una ko lang gusto maintindihan nyo ay kung bakit kailangan mo ng resulta. Pangalawa, ito na ilalatag ko na. Hindi mo na kailangan mag-isip, gawin mo na lang. Okay? Number 1 formula, getting a mentor shortcut to success. Before ko to na-create na training na to, ako'y nangangapa. Anong gagawin? Anong gagawin? Anong gagawin? Nung na-finalize ang formula, susunod ka na lang, di ka na mag-iisip. Okay lang ba, guys? Na-shortcut ko na para sa inyo. Number 1, rank up. Paki-comment po, rank up. Okay? Ito na yung ito na yung application ng pagkakaintindi natin kanina. Why do we need to rank up? Alam niyo naman mga mens, kapag na-rank up ka, pag diamond ka, may billboard ka sa EDSA. Grabe ang prestige ng IAM. Meron kang special chair sa events, lalakad ka sa red carpet. Grabe ang prestige. Meron kang sarili mong digital billboard sa loob ng office ng IAM Worldwide. Diba yung mga video-video natin doon? Kailangan mo mag-rank up. Okay? Position. Gusto mo ma-promote sa trabaho? Gusto mo rin, I believe, ma-promote sa negosyo. So, you need to promote your own self. Income. When you level your position, your income will follow. You will be able to build a team and you will hit all the incentives. Yan ang reason. Always be better than yesterday. Level up your existence.
kailangan po maging diamond. Paki-comment nga, I am diamond. Ay, gigil, no? I am diamond. Comment kayo guys para magawa na natin ang mga diamond project natin. I am diamond. Ayun no, Mentor Michael talaga nangunguna eh. Salamat sa mga nagko-comment at may mga gigil. I am diamond. Hindi yan pinapatagal. Hindi yan binuburo. Growth indicator kasi ang rank up. So long term sa pagbe-build, you need to become a diamond. Sa mga nag-hit ng IBC, I believe meron dito, mga nag-hit ng IBC, kailangan at least emerald. Pero huwag ka na mag-isip na emerald, diretso mo ng diamond, konti na lang eh. Okay. Ang goal natin, this 2024, bumaha ng diamond sa Igas. Gusto niya ba yan, guys? Bumaha ng diamond. Yung parang, grabe, normal ng diamond, parang sapphire lang. Kung nagsisimula ka naman, so okay lang, sapphire, ruby, emerald. Kailangan natin mag-grow. Kailangan natin umalis sa kung nasaan tayo. Okay? Kasi being mediocre yung, ano na ako eh, 7 years na ako sa sapphire. Hindi ka ba na, sa, di ba naiirita na, bakit ganun, walang nangyayari. Proud pa na sapphire ka lang. Hindi. 3 years ako sapphire. Proud ka pa. Hindi pwede ganun. Kailangan mag-diamond. Ako din. Kailangan ko rin mag-blue diamond. Kailangan natin mag-rank up. Hindi lang kayo, lahat tayo. Every one of us. Okay. Huwag patagalin. Okay? Yan. Kung nasaan ka ngayon, level up ka kahit isa lang. Di ko na kaya masyadong ipe-pressure. Kahit isa lang. Isa muna. Yan, isa. May magbago lang. Meron lang magkaroon ng pagbabago sa rank natin, no? Mga mens, kung di ka pa Jade at may opportunity ka to Jade, mag-Jade ka na. Ha? Jade ka. Kung hindi ka na pwede mag-upgrade, pero gold ka, i-rank up mo na ng gold to sapphire pwede. Kung silver ka malamang, kailangan mo na mag-gold ha. 3 direct lang yun. Kung yan, meron namang training for this, no? Pero di ko na siya isa-isahin. Basta ang goal natin, tapusin natin tong rank na to. No? Paano ba yan mahihitment? Activities daily talaga. And congratulations to our newest diamond, Mentor Juliet and Mentor Victor Kid Kid. Diba? Finally, nakadalawa na tayo. Ang tanong, sinong next? Sinong next na diamond ng Eagles? Kasi una ako, pangalawa si Mentor Juliet, Mentor Victor. Now the question is, who's next? Kasi ramdam ko na eh. Lagi ako chinachat ng next eh. Mentor Michael, oh. Next! Alam mo ba, hindi mo makukuha ang diamond kapag gusto mo lang. Makukuha mo ang diamond pag gustong. Yung, naalala ko na nagkita tayo ng diamond, pagkagising ko, diamond, naliligo ako, diamond. Talaga, mukhang, parang, pag tinignan mo yung mata ko, diamond na rin yung shape. Hindi ako makatulog, diamond. Pagkagising ko, diamond. Kumakain ako, diamond. Thank you Lord, I'm diamond. Thank you Lord, I'm diamond. Puro ganon. Kapag gusto mo lang, so hindi mo makukuha. Pero pag gustong, makukuha mo na. Number 2, first car and first million. Mga mens, kung wala ka pang first car, planuin mo na. Ilabas mo sa mga team events or pwede sa MVP day. Congratulations pala. Palakpakan naman natin ang newest car achiever natin na Mentor Gab. Grabe naman yan. And I believe 3 pa sa wealth builders, no? Ang babata ng mga achievers natin, nakakatuwa. 'Di ba? Imaginin mo kung kaya ng bata, kaya din natin, 'di ba? If you want fast results, take fast action. Yan yung first car. First tangible result kasi yan, dapat yan, within 6 months to 1 year ideally, nailabas mo na yan. Okay, useful sa business. And congratulations to like our 35 car achievers under our team. And ito, ginawa ko lang din siya, tinatrack ko lahat ng milyon. Now, from the first million, I got it after 9 months. Second million, 8, 7, 6, 5. Lahat yan, pababa ng pababa. Ngayon, mga 1 to 4 months ang 1 million. So, anong point? Ganito lang siya. Very simple.
your first million is your longest and hardest million to earn. But after that, pabilis na ng pabilis. Okay? Not updated, no? We have a lot of millionaires na. Yan. Number 3. Dadaanan ko lang guys sa sports car. Too many of us are not living our dreams because we're living our fears. Diba? Noong unang panahon, na nagko-commute pa mga mentors ninyo, to now, ibang-iba na ang buhay. And congratulations to the many sports car achievers of Eagles, Mentor Steph and Mentor Dennis. Mentor Carl, napaka-pogi naman, no? And of course, our latest mentor, Babes and Mentor Jeremiah. Grabe, no? Do you agree? Ang pogi ng mga team MVP Eagles. Agree ba kayo dun, guys? Gusto ko lang malaman kung agree kayo. Tingnan nyo naman. Oh, di ba? Grabe, gumaganda at mga pogi lalo eh. O kapag kayo ay ano, di ba? Kapag kayo nag-video shoot. Mga mentors suggestion ko pala sa inyo, if you will release your first car or sports car, kung ano man yan, please invest, number 1, in your video. Kasi pang market mo yan. Huwag mong titipirin yan. Ha? Kasi pangit kapag DIY lang eh. Or hindi maganda yung gawa. Remember, we are in network marketing. We market ourselves. So, you have to invest sa sarili mo. Sa video mo, kasi yan yung laging ipi-play kapag meron ka ng, di ba, nasi-sharing ka sa mga team. Number 2, sa mga pictures. Photo and video. Make sure na may mga photo ka kagaya nito, di ba? Sila ang ganda. Eh kung DIY lang yan, ako, hindi ganyan kaganda. Pero dahil nag-hire sila ng photo and video, ang ganda ng kinalabasan, magagamit mo. Lagay ka ng quotes, lagay ka na registration, di ba? May DR ka or income mo, etc. O, ganyan yan. Kailangan, invest ka sa sarili mo. Sports car because you need to level up your result. Para po sa mga wala pang car, release your first car. Para sa wala pang sports car, planuhin mo na kung kailan mo gusto. Extraordinary income is equivalent to extraordinary result. Within 1 to 2 years, that is possible. Okay? Pagka naka-sports car ka na, iba na kasi mindset mo. Ibang ano ka na, ibang variant. Parang ano lang, no? Ibang alien ka na ba? Iba na yung mindset mo. And of course, kasama ka na sa mga ganito. If ever may video shoot, ang MVP, 'di ba? I believe magkakaroon ni, 'di ba? Alam nyo ba dati, kaya ako nagigil mag-sports car eh. Kasi um, kapag ka may mga shoot, hindi priority yung normal na kotse. Nandun lang kami sa gilid, nag-aantay kami. Tapos nakikita ko, binibidyohan yung mga yung mga sports car. Sabi ko, dadating din ang time. Kasali na ako dyan. Mga ganun kahugot, di ba? Kasi nga, iba pag pag maganda yung sasakyan, priority ka syempre. Pag normal ka lang, edi, one of the many ka lang. Dapat, you are the chosen one, chosen few. Di ba? Goal mo, lagi ka mag-stand out. Okay? Mag-stand out ka even sa result. Number 4, property. Just like what happened to me. 'Di ba? Oh, got my first property. Ngayon, isa na akong ganap na landlord. May nagre-rent na dito sa condo ko. In fairness, 20,000 per month. 'Di ba? So, diyan ako nakatira before I got my first house. 'Di ba? Ito po October 6, 2020, 'di ba? Tayo ay nag-post lang sa Facebook, time will come, makakabili din ako ng bahay na parang ganito. Thank you Lord for the vision. Pero wala pang pambili that time. Meron lang ako pangarap na magkaroon din ng ganito. After a year, October 10, 2021, nailabas ang ating first house. See? Casa Roma, where I live now. Diba? Thank you, Lord. Kasi, ang ganda sa ibang bansa. Sobrang ganda, ang ganda talaga as in. Kapag gawin mo sa Pilipinas, bibideo sana ako. Ang una ko nakita yung mga yero, yung mga scatter doon malapit sa airport. Ay, hindi na ako nag-video. Parang na-frustrating, di ba? Parang tas ang traffic, parang nakaka-frustrate na. Pero alam nyo, ang pinagpapasalamat ko, thank you Lord. Kasi uwi ako sa magandang bahay. At least yung eyesore na na-experience ko simula sa airport pa uwing bahay, ay naibsa nung nakita ko, ay thank you Lord, maganda rin naman pala ang bahay ko. Alam mo yung gano'n, parang, salamat. Kasi
OC kasi ako eh. Na-OC ako sa mga itsura ng paligid eh. Parang gusto ko aesthetic, gusto ko maganda. Iba, ang hirap, 'di ba? Pero thank you Lord kasi ayun na siya. Sabi ko, "Hi, salamat. Maganda yung titirahan ko." Kakapahinga ako ng ng matiwasay. Do not settle for less if you can have more mentors. Why settle for less if you can have even better, 'di ba? Ultimate result. Para sa akin kasi ang bayat lupa siya parang siya, tugatog. Tugatog ng tagumpay. Pag nagkaroon ka ng bayat lupa, medyo secured ka na sa life. 'Di ba? Develop your lifestyle within 3 to 5 years and turn it into an asset. Last but not the least, supercar. Every dream is worth following in life. Never settle for the minimum. Ito yung sinasabi ko kanina pa. If you can have so much more. Don't settle for the bare minimum if you can have more. Diba? Mentor Beach pave the way to have our first supercar sa IM Worldwide. And now, so totoo lang, ang dami ng may Lamborghini, 7 na. 'Di ba? May McLaren. Tingnan niyo to Power of Visiting Your Dreams. June 10, 2021. That was the time na nagkasa kami. Nagpicture lang ako sa Lamborghini. 2021. Tapos, October 2022, after a year, nandiyan na si Oso. 93, 2 years na si Oso sa akin. Grabe, no? Thank you, Lord. It's possible, mga mens. Paano magiging posible? It's a mind-blowing result, inspiration to many. Alam nyo ba, nakakatawa kasi because of Oso, I was able to have my latest direct, si Mentor Krish. Ano yun nakita niya lang ako sa daan. Okay. Tapos inad niya ako sa Facebook. Chinat niya ako, sabi niya, ay, anong ginagawa mo? Parang what do you do for a living, ganyan. Hanggang sa in-invite ko siya sa office, nag-attend siya ng IBP, tapos ngayon, member na siya. Nag-silver package siya. Kasi estudyante pa lang, 17 years old. Meron na tayong bagong yep. Nakakatuwa, no? Because of your result, you inspire a lot of people. Yun yung sinasabi ko, not only inspire, you attract them. You attract them because people want to have your result or wants to have yung meron ka. So, dapat, invest ka talaga sa resulta mo, sa sarili mo. So, what's the formula, mga mens? After understanding everything I said about the power of results, now, we just have to follow. Rank up, first car, sports car, supercar, property. And pag nakompleto mo yan, kompleto na ang pangarap mo sa buhay. Now, you have lived fully so that you can die empty. You have fulfilled everything in your dream list. 'Di ba? And time will come, travel ka na lang din. Enjoy ka na sa life. And I'm winning. If I'm winning, best believe my whole team is winning. Ang maganda po sa negosyo natin, you will never earn without helping other people. It's very impossible na kumita ka ng milyon na walang kumita ng hundreds of thousands sa ilalim mo. It's impossible na kumita ka ng multi-million na walang nagbi-million sa ilalim mo. It's impossible na magkaroon ka ng supercar na walang sports car sa ilalim mo at sports car kung walang normal car sa ilalim mo. That's how the business works. If I'm winning, best believe my whole team is winning. Ibig sabihin, sama-sama tayo. Sama-sama tayong aangat sa buhay. 'Di ba? And that was us. No? First ba to? Yeah, first to 'Di ba? Results happen over time, not overnight. Work hard, stay consistent, and be patient. And commit your work to the Lord and your plans will be established. Gusto mong matupad lahat ng plano mo? I-offer mo kay Lord. I-commit mo sa Kanya. And i-establish niya yan. Right? May natutunan po ba, Team MVP Eagles? Thank you so much for attending our Eagles Habit.